Magandang araw mga kababayan, welcome po at sana nasa mabuti kayong kalagayan. Sa pagkakataong ito, gusto ko po sanang talakayin natin, pag-usapan natin yung katatapos-tapos lamang na Day 11 impeachment trial ni VP Sara Duterte kung saan nga ipinresenta ng prosecution yung kanilang testigo para sa articles of impeachment number 1 nila kung saan yung misuse of fund ng confidential fund ang tinatalakay mga kababayan. Si Attorney Roderick Wamil, kung tama ang pagkakatanda ko, yun yung pangalan at yun yung kanilang testigo. Ito po yung dating ex-COA auditor, ano? Doon nga mga kababayan, pinag-usapan bakit na-audit itong si VP Sara. Pero bago po pala yan mga kababayan, kung hindi pa po kayo naka-subscribe, sana po subscribe po kayo, comment at like para mapahaba-haba po ang ating pag-uusap at mag-comment na rin po kayo. Binabasa ko po yan. Maraming salamat po sa mga nagko-comment. At ganun nga po, mahigit 5,000 na tayo subscribers natin matapos sa aking 2 buwan na pag-YouTube. Maraming po salamat sa inyo. So, ilan pa sa mga nakuha natin o mga natandaan nating argumento kanina, yung pinag-uusapan nilang ang mga acknowledgement receipts ano, kasi marami po kasi dun kasi propose po sila ng iba pang mga stipulations 'no, na pumayag naman yung respondent, so yung defense team na stipulate. Ibig sabihin, nagkasundo na sila sa mga detalye na yon, hindi na para talakayin pa doon sa hearing. So malaking bagay yon dahil, kinokonsidera na yun na facts o hindi na para pagtalunan pa. So mapapabilis yung proseso dahil, ilang daang pahina rin yun mga kababayan, ilang boxes nga daw yung natipid, Ibig sabihin napaikli yung proseso. Wala nang kailangang pagtalunan sa mga parteng yon dahil sumang-ayon na dalawang panig na totoo yun ano. Ang ibang mga detalyeng nakuha natin na dapat pag-usapan ay yung mga, ibinulgar kanina nung ating o kinumpirma kanina ng testigo nila katulad na lamang nung mga iba't ibang mga acknowledgement receipts na ang mga nakapirma at ang mga nakatanggap o tumanggap ng pera, mga pangalan na hindi natin alam kung lilitaw o lalabas diyaan sa impeachment trial. Nandiyan yung pangalang Mary Grace Piatos, Renan Piatos, Nova Santos, Miko Harina, Janice Marie Revilla, Patty Ting, parang tunog na patatim ano, Andy Lim. Dito po kanina yung medyo pumalag yung si Attorney Powan ng defense team kasi para bang binibigyan na ng kulay ni Attorney Lorna Capunan yung kanyang pagtatanong kasi nga yung Andy Lim parang madilim nga naman yung parang gawa-gawang pangalan kumbaga ang ini-insinuate ni Attorney Capunan siguro kaya pumalag itong si Attorney Powa mga kababayan. Yun din may Alejandro Piquit, Fiona Biong, Sispronio Balsac at Gabriel Bisaya mga kababayan. Kanina, may mga sinabi dun, yung mga halaga, no? Pero bago po pala nila pinag-usapan yon, tinanong muna itong si Attorney Wamil, bakit na-audit itong si Vice President Sara Duterte? Kailan ba siya nagsimula sa COA? Sabi niya 2014 daw siya nagsimula. Kaya tinanong, bakit si VP Sara lang na-audit niya? O kung may na-audit pa siyang iba. Sabi niya wala siyang na-audit na iba bukod tanging ito lang, si VP Sara. Sa tanong kung bakit, ang sabi niya kasi wala namang confidential fund yung mga nakaraan. Si BP Binay at si Leni Robredo, wala naman silang kinuha mga pera para gamitin sa confidential fund ano. Kasi po, ako po personally, nagtataka rin ako, yung confidential fund, bakit napakalaki para sa Vice President? Okay na po sana yung mga 5-10 million para lang mapatakbo yung mga tauhan nila sa iba-ibang mga parte na kailangan nila. Pero yung confidential fund na daang-daang milyon, wala naman po intelligence sa kailangan isend sa Vice President kasi po sa Presidente dapat pinapadala yon. Ang Vice President naman sa ating konstitusyon, basically ceremonial, waiting, naghihintay na mabigyan ng pagkakataon. Kaya binibigyan lang siya ng task o ng obligasyon like pwede siyang i-appoint sa DepEd as DepEd Secretary at kung anumang departamento o cabinet na kailangan siya no ng presidente kung sila yung magkaalyado. Pero para bigyan siya ng daang-daang milyon, iyan na nga po yung nangyari. Meron po dong 110,000 pesos na naibigay o na-receive ni Rentin Piatos. Meron din doon, basahin lamang po natin mga kababayan ha. Meron din po doon 85,000 naman kay Nova Santos.
Meron din 150,000 sa isang patiting, mga kababayan. Tapos meron ding 50,000 doon sa Andilim. Ito po yung nakakatawa kanina, eh, 'no, iba-ibang pangalan. Pero ang punto lamang dun, mga kababayan, bukod dun sa nakaraan nilang testigo na unusual yung paglabas ng pera sa bangko, na may isang pagkakataon nga daw, isang araw 125 million, eh, 'di po ba? So, and ang nakakataka dun kasi December 21 to 31, 2022 yung kanilang transaction kumbaga. Pero yung acknowledgement receipt na nilabas nila 2023 na December. So 12 months na rin yun. So dun sila binubutasan ng prosecution para bang gumawa pa ng mga katauhan, ng dokumento. Kasi bakit mo kailangan ng 12 months? At para sa mga sinasabi nilang mga, sabi nga nung testigo, hindi nakapag-provide yung panig ni VP Sara kung saan dinala yung mga pera. Kaya sabi lang nung sa iba, may parte silang sinabi na sa medicines, parang 50 ilang million ba yun o thousand yung naalat daw para sa medicine. Pero talaga bang trabaho ng Vice President yung mga yun kung totoo man? At kung totoo man nga, kasi bagamat confidential fund, hindi naman po ibig sabihin ng confidential hindi ka na po accountable. Kailangan po siyempre, maipaliwanag pa rin 'yan. Kasi kung ganyan po palang gagawin, eh, lahat na lang ng mga nakaupo diyan magko-confidential 'yan para hindi mo matanong kung saan dinadala ang pera ng bayan, 'di po ba? Eh, nagkakaroon lang ng problema kasi nga yung kaduda-dudang mga transaction, like I said, eto nga lumalabas mula, sa sinasabi ni COA, ex-COA auditor, Attorney Wamil, na ito lang na-audit kasi ito lang naman may kakaibang mga ginawa at nailabas na perang malalaki. Kasi nga kay Leni Robredo at kay Binay wala naman. At sabi rin nga ng unang testigo nila nakaraang linggo yung sa bank managers nila na unusual yung mga paglabas ng pera kasi nga kalalaki ng pera, eh. Hindi naman sa 32 years daw niyang bank manager, dun lang siya nakakita ng mula sa DepEd naglalabas ng gano'ng kalalaking pera. 'Di ba yung land bank manager. Eh, kaya ngayon na, yan ang kinakarap na asunto ni Vice President kasi lalo na't ang mga binigay nilang mga pangalan, eh, lumalabas yung iba dun na inimbestigahan na at inaalam, eh, wala man lang records, walang birth certificate sa PSA, walang marriage certificate o death certificate kung patay man, walang record, eh. Eh, ngayon sa panahon ng social media dapat yan nandiyan man lang, kaya mahirap gumawa ng basta tao kasi makakalkal, eh, saan nag-aral 'yan, saan lumaki 'yan, eh, mukhang mahihirapan sila. Ngayon kung may lalabas mang Mary Grace Piatos kumbaga at Andy Lim, eh, paano nila mapapatunayang totoo 'yun, na sila nga 'yun at saan nila dinala yung pera kasi malalaking halaga 'to kasi 125 million ata per quarter, eh. So lumalabas sa isang taon 500 million, 4 quarters, mga kababayan. Kaya mainam na bago magalit yung mga DDS, eh mag-aral muna at alamin, bantayan yung nangyayaring impeachment trial kasi may puntong prosecution, of course may punto rin ng defense, pero sa pagkakataong yan, mga kababayan, para sa akin, mga kababayan, malinaw, eh. Malinaw na may mga nilabas sa pondo at na tinatago nila sa salitang confidentiality, which is hindi mo puwedeng i itago sa confidentiality ang accountability. Bilang isang halal at lingkod bayan, may accountability ka sa taong bayan. Hindi puwedeng, eh, dahil confidential fund hindi mo na maipaliwanag. Hindi po gano'n 'yun. Unang-una, hindi naman siya ang presidente ng Pilipinas, bakit niya kailangan ng daan-daang milyong confidential fund? Ang intelligence report naman dapat direkta 'yan sa presidente, 'di po ba? Hanggang dito po muna, mga kababayan, mamaya po ipo-post ko po yung aking, pagtalakay sa pag-iimbestiga naman kay Congressman Leandro Leviste. Hanggang dito po muna, kung di pa po kayo nakasubscribe, sana po subscribe kayo, comment at like. Salamat po sa inyo, mga kababayan.